Pagbobotohan bukas ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ang unang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Paano nga ba dapat sukatin kung ang impeachment complaint ay sufficient in substance? Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may recital of facts o malinaw na salaysay ng mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lang, kundi pasok at tugma sa mga ground for impeachment. Sufficiency in substance is not about whether allegations are loudly made, repeatedly asserted, passionately believed, or politically resonant. It is about whether the complaints allege ultimate facts, not mere conclusions, whether they show a personal, culpable act or omission by the impeachable official, and whether those acts, as pleaded, amount to culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust, as the Constitution strictly enumerates. Pinaigting din ng komite ang sukatan matapos manalo sa botohan na dapat authentic ang mga dokumentong kalakip ng complaint. Tatlo ang grounds for impeachment ng De Jesus complaint: betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Isa sa mga puna, puro news article daw ang basehan sa alegasyong kinidnap at binigay sa ibang bansa si dating Pangulong Duterte. The first offense, most of the annexes are news articles. It might be insufficient for evidence to be based on mere news articles only. Honorable Nisay, the question is very specific. Whether or not you are aware of a case of kidnapping filed against the impeachable official. Am I aware, Madam Chair? You are? Aware. So you are aware that there is a case of kidnapping filed against the impeachable official? No. That there is no, ma'am. Sinita rin ang basehan ng alegasyon na drug addict daw ang Pangulo, kaya epektado ang kapasidad na mamuno. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. Ganon din ang alegasyong hindi vinito ng Pangulo ang unprogrammed appropriation sa budget noong 2023 hanggang 2026. At kumikbak din daw ito sa mga budget insertion at ghost flood control project na ang basehan ay mga video na pinost sa Facebook ni dating Congressman Zaldico. The video exposes abroad, wherein we in the later part will have to hear this particular person has to be present. Otherwise, it's a piece of paper and a piece of video that is not allowed to be introduced in any proceeding. Inusisa rin ang basehan ng alegasyong binuo ng Pangulo ang Independent Commission on Infrastructure para protektahan ang mga kaalyado niya. Ipinagpabukas ng House Committee on Justice ang botohan sa sufficiency in substance ng De Jesus impeachment complaint para raw mabigyan ng pagkakataon ang mga kongresistang pag-aralan ng issue. Ipinagpabukas din ang pagtalakay sa sufficiency in substance ng pangalawang reklamo, ang Masa et al. Impeachment complaint. At bukas din inaasahang pagbobotohan ito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Iniurong po sa February 27 ang pre-trial para sa mga kasong kinakaharap ni Sara Diskaya at siyam na iba pa dahil sa maanomalya umunong flood control project sa Davao Occidental. Saksi, si Joseph Moro.
Kanina dapat ang pre-trial sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City ng mga kaso laban kina Sara Diskaya, Executive Officer ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando at 8 opisyal ng DPWH. Kaugnayan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds dahil sa maanomalya umano 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Pero ipinagpaliban ang pre-trial sa February 27. Sa pagdinig kanina, pansamantalang pinagbigyan ng korte ang hiling ng kampo ng mga akusado na via video conferencing na lamang ang kanilang pagdalo sa mga susunod na pagdinig dahil daw sa kanilang seguridad. Inutusan din ng korte ang prosekusyon na tapusin ang paglalagay ng markings sa mga dokumento magsisilbing ebidensya. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng kampo ng mga akusado pero tumanggi sila. Hindi rin nagbigay ng karagdagang detalye ang Visayas Ombudsman. For your attention na nag-focus dun mo sa kanyang corruption cases. But in deference to our central office, we were given orders to let them give kanabitang mga press releases. Okay. So, I'm sorry, I cannot say anything about the case. Diringgin naman ang petition for bail na inihain ng mga akusado pagkatapos ng pre-trial. Ang 8 luxury vehicles sina Sara Diskaya at asawang si Pacifico ipasusubasta ng Bureau of Customs sa February 11. Isa rito ang Rolls Royce na sumikat dahil sa payong nito. Inaalok na ito ngayon sa 29 million pesos. Pinili ng BOC na isubasta pa rin ito kahit pwede na itong i-direct offer. Mas less questions. We are trying to avoid actions that would cast doubt. Ang mga sasakyan ng mga Diskaya bahagi ng 4 na bilyong pisong halaga ng mga ari-arian na hinahabol ng Technical Working Group na binuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Bahagi yan ng 24.7 billion pesos na assets o ari-arian ng 140 individual at 300 korporasyon na sangkot sa flood control scandal. Kaya hiniling na ng Anti-Money Laundering Council o AMLC na i-freeze. Pinag-usapan na ng TWG kung anong mangyayari sa paghahabol kung sakaling buwagin ang ICI. Pero sa ngayon, tuloy-an niya ang trabaho. Each individual agencies na mag-disengage or for example naman halimbawa mag-cease to exist, the TWG's work would still continue because we discuss amongst ourselves na what we do here would also be valuable for other agencies like the Sandigan Bayan, the Ombudsman. I think it was designed to exist outside the ICI. Sabi ng Justice Department, maaari pa ring ituloy ang forfeiture o pagbawi sa mga ari-arian kahit wala na ang ICI. Our position kanina, what was agreed upon is that the work never ends despite the ICI being dissolved, if that even happens. Sabi dati ni ICI Special Advisor, retired General Rodolfo Azurin, nasa Pangulo na kung ipatutuloy pa niya ang trabaho ng ICI. Pero sabi ngayon ng Malacanang, depende na raw yan sa ICI. Kasi independent commission sila. So, ang magiging decision nila, dun lang po ang Pangulo. Sa mga orihinal na commissioner ng ICI ay tanging si ICI Chairman, retired Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira. Wala pang pumalit sa mga nagbitiw na commissioner. Sabi ng Malacanang, nasa ICI kung gusto pa nila ng mga bagong commissioner. Independent body po kasi ang ICI. So, ayaw po makialam ng Pangulo kung ano po ang magiging decision nila. Kung ang decision po nila ay gusto nila na magkaroon ng panibagong miyembro, sabihin lamang po nila sa Pangulo. Hinihingan pa namin ng pahayag si Reyes at ang ICI. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isa sa ilalim sa preliminary investigation ng Makati Prosecutor's Office ang panibagong reklamong qualified theft na inihain ni Michelle D. laban kay alias Totoy. Saksi, si John Consulta. Nitong Biyernes, muling inihain ng beauty queen at aktres na si Michelle D. sa Makati Prosecutor's Office ang reklamong qualified theft laban kay alias Totoy, ang dating driver at personal assistant ng kaibigang si Rian Ramos. Allegation po na kinuha niya po yung ampaw na naglalaman po ng 10 items na valuable items ni Michelle D. without her knowledge and consent. Paliwanag ng abogado ni Michelle, kailangang i-refile ang reklamo para masunod ang tamang proseso. Na-dismiss kasi ang naunang reklamo ni D
dahil hindi na raw maaaring ma-inquest si alias Totoy noon dahil mahabang panahon na ang lumipas mula nang mangyari ang umano'y pagnanakaw noong Disyembre. Ayon daw sa prosecutor, kailangan na raw dumaan ang reklamo sa preliminary investigation. Naging issue lang po doon sa resolution ng Office of the City Prosecutor noong January 19 inquest investigation is whether or not subject po ba for inquest yung kaso. Kaya sinabi po nila na dalhin sa regular preliminary investigation at doon po natin investigahan at saka po nila aaksyonan ang merits ng kaso whether or not there's a reasonable certainty of conviction to indict Mr. for qualified theft na ifinile po ni Ms. Michelle D. Kalakip ng reklamo ang litrato ng umano'y kinuha ni alias Totoy nang walang pahintulot ang ampaw na may lamang mga valuables daw ni D. 10 daw ang laman ng ampaw at 9 dito isinuli na ni alias Totoy. Pero may isa pang nawawala na nauna na niyang sinabi na wala raw ito sa kanya. Kanina, kasama ang NBI, binalikan ni alias Totoy ang Makati Police Station kung saan siya dinala matapos ireklamo doon ni D. Alegasyon niya, sinaktan umano siya ng mga pulis habang nakadetine mula January 19 hanggang sa mapalaya noong January 22. Ipinakita ni alias Totoy kung saan siya idinaan at ang kwarto na pinangyarihan ng umano'y pananakit. Nangako si Makati Chief of Police, Police Colonel Pedro Alagano ng full transparency at cooperation sa investigating team. Binigyan din ng Makati Police ang NBI ng kopya ng CCTV habang andun si alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Binusisi po sa Senado kung bakit ang mukha ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang lagi raw nakapronta sa mga tourism campaign imbes na ang magagandang tanawin ng Pilipinas. Gaya na lang daw ng pagkakalagay ng mukha ni Frasco sa front page ng isang magazine, pati na sa tarpaulin sa Boracay Airport at ang larawan niya sa Lake Cebu sa South Cotabato. Ang depensa ng kalihim, hindi nila kinomisyon ang pagkakalagay niya sa magazine na nag-cover sa Philippine Pavilion sa Osaka, Japan. At hindi rin daw niya iniutos na maglagay ng welcome tarpaulin na may mukha niya sa Boracay Airport habang ginagawa lamang daw niya ang kanyang trabaho sa Lake Cebu. Kaya meron siyang larawan doon. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. Perhaps if it is the pleasure of the Senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. Of course, Ma'am, you can visit. Why not? What I'm saying is, yun po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for. Nagkainitan sa plenaryo sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Kiko Pangilinan sa gitna po ng isyu ng pambabatikos ng Embahada ng China sa ilang opisyal ng Pilipinas. Saksi, si Ian Cruz. Pagkondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa ating mga opisyal at institusyon ang Resolution 256 ni Senador Kiko Pangilinan. Pero ang isa sa iginiit ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang interpellation, kailangan tukoy ng Pilipinas ang hangganan ng ating teritoryo. Ito anya ang dapat inuuna ni Commodore J. Tariela na isumite sa International Hydrographic Organization. Kesa sasabihin natin, gagawa ng halimbawa ng caricature, para sa ganon, alam na natin, maiguguhit na natin, hindi lamang tayo lang ang nakakaalam ng ating West Philippine Sea, pati po doon sa S-23. Ito po yung International Hydrographic Organization. Paalala ni Pangilinan, dinepensahan na ng Defense Department at sa natahang lakas ang binanggit noon ni Tariela. Hindi ba dapat susugan natin at suportahan natin at we rally behind our armed forces, our Department of National Defense, rather than not kowtow, but rather than give China the benefit of the doubt as regards their motivations in attacking one of our men in uniform? Suportado si Pangilinan ng kasama sa mayorya na si Senador Risa Ontiveros. Sinabi ni Senate President Tito Soto, maaring maepekto na sa national security ang balitaktakan ni na Pangilinan at Marcoleta. Kaya sinuspinde ang sesyon ng presiding officer na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson
Madalas pasok sa Foreign Relations Committee ang ganitong mga issue pero hindi na yan hahawakan ni Senadora Amy Marcos, ang chairperson nito mula August 2022. Hinirang na bagong chairperson nito si Senador Erwin Tulfo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Simula pa lang, bumuhos na ang papuri online sa Kapuso Action Drama Series na Never Say Die. Ayon sa mga nakapanood sa unang episode, napapanahon ang tema at ang kwento ng serye. Sa ininaos na watch party nito kagabi, kasamang nanood ang mga bidang sina Jillian Ward at David Licauco. Si Jillian ay gumaganap bilang vlogger habang investigative journalist ang karakter ni David. Ayon sa cast, patikim pa lang ang mga maaksyong eksena na napanood na. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.